mapagpalang araw po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang gawa ng Panginoong Yesus ay atin pong papaksayin ayon sa banal na kasulatan. In Christ alone. Sa buhay pong ito, meron po akong nabasa sa YouTube, Facebook. Alam niyo po, yung kwento, nabasa ko lang po kwento. Isang 78 years old, ibig sabihin, senior citizen na siya. Nahulog siya. Basta nakalagay po sa kwento, nahulog. Then, dinala po siya sa ospital ng mga kumuha sa kanya. Pagdating po sa ospital, nilagyan po siya ng oxygen, yung nilalagay po rito sa ilong, saka sa bibig. Para po siya makahinga. Sa loob ng 24 hours, 24 oras, yung matanda po, nanumbalik ang kanyang hurirat. Ibig sabihin, yung pagkaulog niya, nawalan po siya ng hurirat o malay. Ano po? Bumalik after 24 hours. Ngayon, sabi ng doktor, ito ang babayaran mo. Halagang 5,000. Naiyak po ang naturang senior citizen na 78 years old. Naluha siya. Kaya sabi ng doktor, naiiyak ka ba? Dahil 5,000 ang babayaran mo. Umiiling po yung matanda. Ang sabi niya, hindi po ako naiiyak dahil sa 5,000 yan. Kaya ko pong bayaran yan. Kaya kong bayaran yan, sabi niya. Naiiyak ako, sabi niya, sa doktor. Kasi, ang laki ng hutang ko sa Diyos. Ang sabi niya, sipin nyo, 24 hours lang sa ospital. 5,000 ang kanyang bill. Ano po? Kaya nasabi ng matanda na 78 years old na siya. Isang senior citizen. Malaki ang utang ko sa Diyos. 78 years akong umiinga na binibigay ng Diyos na hindi ko naman binabayaran. Yung doktor po, laglag po yung ulo niya, napatungo pong ganyan. Sa sinabi ng matanda, 78 years ang sabi niya, libreng hangin. Walang bayad, sabi niya. Siguro nakapag-isip-isip ang doktor. Kaya kung minsan po,
Kapag ang isang doktor, pag nagtapos siyang medisina, siya ay pumasa sa board exam para magkaroon ng lisensya, sumusumpa po sila. Sumusumpa sila, sila'y magdugtong ng buhay. Pero kinatagalan ng panahon, itong mga doktor na ito na nagdudugtong ng buhay, ang laki po ng maningil. Ngayon, konsulta, 500. Wala pang ginawang doktor, nagkonsulta ka pa lang. Nagkwento ko lang sa sakit mo, sinabihan ka lang ng doktor, limandahan na. Kaya yung doktor po na sinabihan na senior citizen, napakaganyan ang ulo niya. Siguro nasabi niya, libre nga naman ng hangin. Bakit ko sinisingil ng 5,000 itong tao? Ano po? Kaya kung minsan, yung mga ibang tao pumupunta po, lalo na po sa baryo-baryo, pupunta sila sa mga albularyo, faith healer. Ang nakalagay doon, walang bayad. Walang bayad. Pero magpunta ka po sa mga doktor, sa mga kwarto nila, wala pong nakalagay ng walang bayad. Ibig sabihin, may bayad. Ano po? Ikaw kaibigan, ilang taon ka na ba? Pinasalamatan mo ba ang Diyos sa araw-araw ng iyong buhay? Nasalamat, Panginoon, sa libreng hangin. Ako, pinasasalamatan ko po ang Diyos. Sabi ko, salamat sa libreng hangin na binibigay mo sa akin. Actually, hindi lang naman hangin ang binibigay ng Diyos. Lakas, buhay, lahat ng kailangan mo, binibigay ng Panginoon Diyos. Kaya lahat pinasasalamatan ko po. Binabanggit ko po yan sa aking panalangin. Ano? Tanda ng pagkilala ko sa Diyos. Okay. Baka may naluha po sa inyo dyan, ano? Nakakahantig ng damdamin, ano po? Nakita ko lang po sa Facebook yan. Ang gamit ko pong Bible, Poimen Bible. Biblia ng mga pastor. Dito po sa Marcos, may babasahin po ako. Nakalagay na ganito. Sa chapter 5 ng Marcos, sa 24, sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya alos mahipit na siya. 25, kasama rin doon ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo. 26, hirap na siya sa sakit na iyon, at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang hari-harian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, lalo pang lumala. Ang kanyang karamdaman. 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya
hanggat sa makalapit sa likuran ni Jesus at tinipo ang damit nito. 28. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. 29. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Ibig sabihin, habang nakikipagsiksikan siya, dinudugo siya. 30. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang umipo sa aking damit? 31. Sumagot ang kanyang mga halagad, nakita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang umipo sa damit ninyo? 32. Subalit lumilingon-lingon si Jesus upang tignan kung sino ang umipo sa damit niya. 33. Palibasa alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. 34. Bago ko babasahin 34, ibig sabihin, kinwento lahat. Hindi po nagsinungaling ang babae na 12 years old na siyang dinudugo, nagpapagamot, at hindi gumagaling at lumalala pa. Ano po? 34. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Ayan po, 12 years. Mayaman, naubos ang kayamanan, padoktor ng padoktor, imbis na gumaling, lumala pa ang karamdaman niya. At nang mabalitaan niyang si Jesus ay nasa lugar nila, anong kanyang paniwala? Mahipo ko lamang ang damit niya, gagaling ako. Ibig sabihin, yung kanyang pananampalataya ang nagpagaling sa kanya. Yung naniniwala siya, anong pinaniwalaan nitong 12 years ng dinudugo na mahirap na? Anong sabi niya? Sa 27. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at tinipo ang damit nito. 28. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Kita niyo po, hindi siya sumigaw na, Jesus, mahipo ko lang ang damit mo, gagaling na ako. Hindi po siya sumigaw. Nasa isip lamang niya. Isipin niyo po. Nasa isip lamang niya na mahipo ko ang damit niya, gagaling ako.
Anong sabi ni Jesus? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kita nyo po? Yang pananampalataya, talagang makapangyarihan po yan. Ang ebidensya ito Yung, anong sabi? May lumabas na kapangyarihan sa kanya. Yung nasa isip niya, tinugon ng Diyos. Kasi po lahat ng nasa isip natin, alam ng Diyos. Isipin niyo po, iniisip lang niya. Antimano, tinugon siya ng Diyos. Mahipo ko lamang, sabi niya sa kanyang isipan. Gumaling siya. Ano pang sabi ng Panginoong Yesus? Hindi lang siya gumaling. Ayan, nakangiti po ako. Hindi lang po siya gumaling. Ano pang sabi? Ito. Basahin po natin. Sa 34. Subalit, sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. O baka isipin nyo, si Jesus ay yung tatay. Dahil tinawag niyang anak. Yung babae. O, baka kayo nanonood ng video ito. O sinabi ko na nga ba si Jesus siya rin ang tatay. Tandaan niyo po, si Jesus anak ng Diyos. Yung malilikot ang isip, si Jesus daw, siya na yung ama, ang nasa langit. Nung bumaba, siya naman ang anak. Hindi po ganon, Kung tinawag niya mga anak yung babae, ano pong tawag doon? Father of faith. Ayan po, Father of faith. Naniwala siya Ano pa? Ulitin ko, 34. Subalit, sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Yan. Ipanatag mo. Ibig sabihin, 12 years na may sakit. Ibig sabihin, 12 years din po siyang alalang-alala sa kanyang buhay. Isipin mo po yan. Nauubos na yung kayamanan sa pagpapagamot sa mga doktor. Kasi, yung palang mga doktor sa panahon nila, wala yatang libre nun Parang ngayon, sabi ko nga po sa inyo, nagkwento ka lang sa doktor, nagkwento rin ang doktor sa'yo, bibigyan ka reseta, bilhin mo yan, inumin mo yan, ganito, ganyan. Bago ka lalayas, ibigay mo sa sekretary ko yung bayad, konsulta. Ngayon, konsulta, dimandahan. Kailan lang po? Kasi po, yung doktor po doon sa health center na pinuntahan ko, kasi doon na po ako nagpapatingin sa health center Kasi nung dumating po yung COVID-19 pandemic, di ba nasara yung mga ospital? Naalala ko po yung isang directress ng ospital. Ang sabi niya, huwag na kayong magsiksikan dito sa ospital. Kasi government hospital po, siksika talaga. Kung minsan, vertigan pa nga sa pila. Sabi niya, magpunta na lang kayo sa health center. Kasi doon na ngayon binababa ang mga gamot. Naalala ko po yung sinabi nung directress na yon sa isang ospital. Kaya ginawa ko, sa health center po ako nagpatingin. Dinala ko po lahat ng mga papel ko. Binasa naman ng doktor sa health center.
At saka po kami nag-usap. Wala pong bayad yun. Kasi disweldo siya ng gobyerno. So sa kanya ko na, sa health center na po, pinagpatuloy yung aking pagpapagamot. So yung mga gamot ko, pinatutuloy niya lang. Kung ano yung mga reseta sa akin sa mga pinanggalingan kong doktor, tuloy mo lang yan, sabi niya. Sa madalit salita, sa kanila po nang gagahit na yung gamot. Kuminsan meron, kuminsan wala. Ano po? Sabi nung nagsabi nung sa isang ospital, yung directress, sa health center na binababa ang gamot. Yung health center po, kuminsan walang gamot. Kasi sa dami ng taon talagang humihingi po ng gamot. Sa madalit salita, nung kailangan ko po yun para sa aking SS kasi dahil magre-retiro na po ako. Ni-require po ako ng SS na magpa-CT scan ako tsaka laboratory. Sa madalit salita, sa center po, merong laboratory. Pero yung CT scan po sa utak, doon po sa isang ospital naman. Kung saan ako dating CT scan dati, 4 years ago. Kaya pinayuhan ako ng doktor sa health center, doon ka na lang pumunta. So, sa madalit salita, nagawa po Pero yung papel ko po, siyempre, doktor lang ang makakabasa ng resulta ng test. Sinabi naman, maganda yung resulta ng CT scan at saka laboratory ko. Pero hindi niya po pinirman yung papel ko para sa SS. Sabi niya, doon ka na lang bumalik sa kung saan ko po yung CT scan. Kasi dati po ako nagpapatingin dati doon. So, dahil kailangan ko po yun para sa SS, pero po akong pinunta na isang pribadong doktor. Walang nakalagay na libre ang konsulta. Nag-usap kami ng doktor. Kinuwento ko, binasa niya. So, ang finding niya, parehas lang nung doktor sa center. Ayun, sabi ko, pakipirma nyo na lang po itong papeles, kailangan ko sa SS. Pinirma niya, ginawa niya. Ano po? Pero, magkano ang danyos? 500. Isipin nyo. Kaya sasabi ko po, ang konsulta, 500. Wala. Nagkwentuhan lang po kami. Pinabasa ko lang ang mga result. 500 ang binayaran ko. Yung kinuwento ko pong una, yung matanda na 78 years old. Kaya nasabi niya, 78 years ang utang ko sa Diyos. Angin. Kasi nga, sinisingil siyang 5,000 sa loob ng 24 oras. Kaya nakwento niya sa doktor. Tuloy yung doktor, naibahagi niya sa kanya ang gawa ng Diyos. Ano ang gawa ng Diyos? Libreng angin. Kaya napatungo ang doktor. Palagay ko pati sa kwento na yun, kung kwento lang yun, kung totoo man. Palagay ko yung doktor baka naluwa-luwa pa rin. Baka niya pa yung 78 years old na senior citizen na lalaki, baka sabihin niya, sige na, wag mo nang bayaran yung 5,000 angin. Kasi yung doktor din, lumalangap din ng angin na walang bayad. Bigay ng Panginoon Diyos. Ako, 62 na ako. Kaya nung nag-birthday po ako, salamat Panginoon. Umiiyak ako. 62 years old. Mo ko sinusuplayan ng buhay. 4 years na po ako na-stroke.
4 years na rin po ako, yung tuhod ko na po yung gitna ng tuhod. Alam niyo po ano sabi sa orthopedic sa akin? Walang gamot dyan, kundi opera. Yung tuhod ko po, ito. Kasi meron na pong punit yung gitna ng mga buto. Yung gano'n. Yung nasa gitna. Lumitaw po sa MRI. Sabi ko sa doktor, magkano po? 150,000. Pagkaraniwan lang po akong tao, saan ako kukuha ng 150,000? Sabi ko, Dok, wala po akong pera. At sabi ko sa doktor, sigurado ka ba pag inopera mo yun, babalik din sa dati ang ano ko, tuhod ko? Siyempre, doktor yun orthopedic Oo, babalik sa dati. Dahil wala akong pera, sabi niya, magpa-sponsor ka. Nagkataon po, member ako ng PhilHealth. Dati po akong member. Nagbabayad ako, naguhulog ako. Nangyari po ito sa panahon ni Tatay Digong administration. Hindi po ba yung pera ng PhilHealth ninakaw nila ng kanyang mga tao? Wala naman pong nakulong Kaya sabi ko sa Facebook, sa PhilHealth, ang tagal kong nagbabayad ng PhilHealth. Ninakaw nyo lang. Ito ngayon kako, kailangan ko ang PhilHealth. Kasi naalala ko po meron akong PhilHealth. Na ako'y magpapaopera sa buto, ang sinisingil sa akin, 150,000. Sinulat ko po sa Facebook, sa PhilHealth. Meron pa bang natira? Sabi ko po, mga ilang araw po sumagot yung PhilHealth. Ang sabi niya, ang akala po nila na-opera na ako. I-fill up niyo po yung mga form na ganito sa ospital. Wala na po kayong babayaran. Sabi nila. Siguro, dahil sinabi ko ninakaw ninyo yung pera namin sa PhilHealth, kaya siguro po tinugon nila sa akin. Talaga naman ninakaw po Kung nanonood po kayong balita, yung corruption sa PhilHealth, wala naman nakulong Sino yung pinaka-head ng PhilHealth nun? Yung Duque? Ano, nakulong ba yon? Kahit pitik sa tenga, hindi man pinitik sa tenga ni Duterte yun Kaya siguro sabi ng PhilHealth sa akin, wala pong bayad. Pero ganun pa man, hindi po ako nagpa-opera. Nagkasundo kami ng doktor na sabi niya kung kaya niyo pong tiisin. Kasi nung bago siya nangyari ito, lumagotok ito, talagang masakit naman po. Hindi ka makalakad ng maayos. Konting galaw mo lang, pag nagkamaling galaw ka, ay masakit talaga. Yun po pala yung resulta, no? Nasabi ko doon sa doktor sa ano po, yung doktor na kausap ko sa buto. Dok, yung vitamin sa buto, bigyan mo na lang ako. Wala din siyang binigay na reseta. Walang gamot siya, kundi opera. Ngayon, ganitong gawin mo. Pag kaya mong tiisin mo. Pag hindi, magdesisyon ka para ma-opera yan. So, ang ginawa ko po, eto po ako,
4 years na po itong September. Hindi ko po pina-opera kasi naniniwala ako sa Panginoon Diyos. God is good. Kagaya ng babaeng inaagasan o dinudugo, 12 years, doon niya po nalasap ang kagalingan na bigay ng Panginoon Diyos through Christ. Kaya yung nakita niya po si Jesus at sabi niya, mahipo ko lang ang kanyang damit. Kita niyo, simpleng dahilan. Mahipo lang, kaya nakipagsiksikan siya. Ayan. Mahipo ko lang. Gagaling ako. Dahil alam ng Diyos ang kanyang pananampalataya, right away, pagkahipo ng kanyang damit, naramdaman ng babae, uminto ang kanyang pagdurugo. Instantly. Instant. Right away. Paghipo niya, lumabas ang power o kapangyarihan galing sa Panginoong Yesukristo. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, umuwi ka na, pumanatag ka. Oh. Nung nangyari po sa akin yung ganon, stroke at saka ito, isang araw lang ang pagitan. Ngayon, yung tuhod ko, kinabukasan yung stroke ko. Kaya sabi sa ospital, tatay, wala ka bang kasama? Sagot ko sa nagtanong, bakit kailangan ko pa ba ng kasama? Opo, baka matumba po kayo. Oh. Pero meron akong kasama, ang Panginoon. Sinasamahan ako. Ngayon, 4 na taon na po, patuloy po ako nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya noong araw, kapag nagpapakonsulta po ako sa doktor, kapag pumupunta ako sa ospital, kapag hindi pa po ako natatawag, nagsishare po ako ng salita ng Diyos sa mga pasyente rin. Kasi alam niyo po yung salita ng Diyos, iba po ito sa mga gamot. Yung gamot, gawa ng tao. Kaya kung minsan, kahit umiinom ka ng gamot, imbis na gagaling ka, lalong lumalala. Gaya nitong babae, 12 years na nagpapagamot. Imbis na gumaling, lumala pa. Kita niyo po. Yan po'y gawa ng Diyos. Kapag naniwala ka sa Diyos, sigurado, ano man yung gusto mo, pangyayarihin ng Diyos. Isipin niyo po, hindi sumisigaw itong matandang babae na inaagasan o dinudugo. Nasa isip lang niya. Ibig sabihin, nabasa ng Diyos ang isip ng babaeng ito. Kaya sabi ng Diyos, magaling ka na. Ang sabi ni Jesus, magaling ka na. At anong sabi ng Panginoong Yesus sa kanya? Sa 34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yung pananampalataya mo, yun ang mahalaga, kaibigan. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap, ang importante yung pananampalataya mo. Hindi aanapin ng Diyos kung mayaman ka o mahirap, o ano man ang iyong kalagayan sa buhay. Isa lang ang aanapin ng Diyos sa iyong buhay, yung pananampalataya mo. Nangyari po yon sa babaheng inaagasan o dinudugo sa loob ng 12 years
na kanyang pamumuhay. Nahubos na po ang kanyang yaman. Kaya nang mabalitaan niya po si Jesus, nakapagsiksikan siya. Siguro lang po kung meron pang pera ito, baka hindi pa rin maging pagsiksikan wala na po Sayad na. Sabi nga po, nahubos na kayamanan. Kung minsan po sa kasaysayan, meron pong mga ganyan tao, habang may pera, pupunta pa ng abroad para magpagaling. Ano po? Siyempre, natatakot po silang mamatay. Bandang uli, wala rin. Ano pang sabi ng Panginoong Yesus sa kanya? Umuwi ka na. Ibig sabihin, dahil sa dami ng tao. Siguro, yung babae dahil inaagasan o dinudugo, siyempre baka nangangamoy na. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, umuwi ka na. At ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Amen. Ang ganda na po. Ipanatag mo ang iyong kalooban. May dalang kabigatan itong babae na dinudugo ng 12 years. 12 years. Sino ba namang hindi mag-alala? Yung nga lang isang araw na hindi gumaling ang sakit mo, alala ka na. Siya 12 years na inagasan o dinudugo. Ano po? Kaya sabi niya, pumayapa ka. Tignan po natin ang imbitasyon ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 28. Sabi ng Panginoong Hesus, ito po. Basahin po natin ito sa Mateo 11, Simulan natin sa 25. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay nito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kalohobang tulad ng sa bata. 26. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. 27. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y mahamo at mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. 30. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magahan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Anong sabi ni Jesus? Ibinigay sa kanya ng kanyang Ama na Panginoon ng langit at lupa, ang Diyos po, tinutukoy niya, kanyang Ama, ang lahat ng bagay. Kaya sabi ni Jesus, sa 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan.
Siguro po sa panahon na itong babaeng 12 years na dinurugo, marahil na balitaan niya po ang pangangaral ng Panginoong Yesukristo. Kasi kung hindi po niya nababalitaan, hindi siya lalapit kay Jesus. Siguro po, nakarinig siya about Jesus. Ano po? Ngayon po, makakarinig ka, mga chismoso. Tawag marites, maritos. Ano po? Kaya yung babae po, anong sabi? Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. O, nabalitaan niya. Siguro po, talk of the mouth. Marami nakaranas ng pagpapagaling ni Jesus. Kaya yung nalaman niya yon, sabi niya, eto na. Kaya ko po nasabi, eto na. Naging pagsiksikan pa siya ikaw na may karamdaman, 12 years, magkikipagsiksikan ka. Siyempre, mahina ka. Babae pa. Pero buho ang kanyang loob. Maihipo ko lang ang kanyang damit. Gagaling ako. Yun, ano sabi ni Jesus? Come to me, all of you. Kayong mga may bigat sa buhay. Ali kayo, lapit kayo. Yung babae, nagisiksikan, lumapit naman. Kasi po, nag-i-invite ang ating Panginoong Yesukristo. Lalo na po doon sa mga mayroong problema sa buhay. In Christ alone. Ano po? Yung pananampalataya niya, yun ang nagpagaling sa kanya. Kasi po, yun ang nakita ng Panginoon Diyos sa kanyang isipan. Kaya sabi niya, yes, pagagalingin kita. Right away. Kaya yung babae po, gumaling antimano. Alam niyo po, huwag po kayong magsawang lumapit sa Diyos. Kung sa tingin ninyo, ba't hanggang ngayon hindi pa binibigay? May rason po ang Diyos sa lahat ng bagay. Siguro na nakikita ng Diyos, baka kung, ito lang po baka kung bigay ng Diyos yung gusto mo, baka magiging mayabang ka, palalo ka. No. Siguro nakikita ng Diyos kasi wala naman po may tatago sa Diyos Kung ano ang ugali ng tao, batid ng Diyos. No. Ano po? Kaya yung babae, pumanatag ka. Amen. Kaya ako po hanggang ngayon, 4 years na, panatag po ako. Minsan sabi ko nga sa Diyos, sa aking prayer, nung araw po, sabi ko, kung hindi mo na ako gagamitin, di kunin mo na lahat. Kasi naman, kaya ko po nasabi yun. Para akong kandilang nahuupos. Yung isip ko, buhong-buho. Yung katawan ko ang bumibigay. Kaya nasabi ko po sa panalangin ko sa Diyos, kung hindi mo na ako gagamitin, kunin mo na ako. Natulog po ako ng gabi. Kasi yun ang panalangin ko. Nagising po ako ng 1:00 pasado. Ay sabi ko, buhay pa ako. Di pa ako kinuha ng Diyos.
Natural, alauna pasado lang. Natulog na naman po ako. Nagising po ako 7:00 pasado ng umaga. Sabi ko, buhay pa ako. Umiyak ako sa Diyos. Nausap ko ang Diyos. Palakasin mo. Hanggang ngayon po. Ito pong tirahan namin. Third floor kami. Third floor. Ikatlong palapag. Lumang building po ito. God is good. Nakakapag-akyat pa po ko ng tubig sa amin. Umiigib po ako. Umiigib ako. Inakyat po yung tubig sa amin. Mula po sa ground floor hanggang third floor. Araw-araw. Kaya sabi ko sa Diyos, palakasin mo. Kaya ginawa ko po, patuloy ko pong binabahagi ang kabutihan ng Diyos sa akin. Nangangaral po ako. Nagpapatotoo ng aking buhay. Ano po? Dagdag lang po ha. Nasunog po dito sa amin. 2 beses ang sunog. Yung unang sunog po, doon sa likod namin nang galing. After ng 4 years, nasunog po naman sa kabila namin. Ibig sabihin, lahat ng katabi ko pong bahay, nasunog. Itong bahay po namin na tinitirahan hanggang ngayon, ito rin po. Siya pa rin po. Yan po ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo po nung nasusunog, ito makapal na pong usok dito. Makapal na po yung usok. Hindi mo na makikita kahit nakamulagat ang mata mo. Ano po, nauuntog pa ako noon eh. Para akong bulag na kumakapang ganyan. Sa kapal ng usok. Ano po? Sabi ko sa Diyos, saklolohan mo kami. 3 beses ko pong ginawa yun. Mura sa ground floor po lungod ako. Sabi ko sa Diyos, saklolohan mo kami. Kung masunog itong bahay namin, wala kaming malilipatan dahil wala kaming pera pangupa. Pag-akyat ko po rito sa third floor, dumapa na naman po ako. Lumuhod ako. Saklolohan mo kami. Tumayo po ko dito. Nakatayo na ako rito. Sumigaw po ako ng malakas. Diyos ko, saklolohan mo kami. Doon po sa Barandilla yon. Yun, Barandilla po yan, ano? Yun.
Dito po, Barandilla yan. Sinisigawan po ako ng mga bumbero, pati yung mga taong meron. Sinasabi nila, tatay, bumaba ka na dyan, mamamatay ka dyan sa sunog. Simple lang po ang sagot ko. Kung mamamatay ako, dito na ako mamamatay. Ano po? Yun po ang nasabi ko sa kanila. Kung mamamatay ako, dito na lang ako mamatay sa Barandilla. Nakahawak po ako. Pasasan ba't sumigaw ako sa Diyos na saklolohan mo kami? Ang puso ko, naniniwala ako sa Diyos. Sabi ko po, Amen. Itong bahay, ito pa rin po. Wala kaming pampagawa, ito pa rin. Nabago na po yung sa side namin, nabago na yung sa side namin mga bahay. Dahil nasunog po sila, sa likod namin nasunog. Nabago na. Kaya minsan meron po nagtatanong, nagsasabi, kwento lang po sa akin, nasaan yung bahay na hindi nasusunog? O kita niyo po, ano sabi nila? Bahay na hindi nasusunog. Kasi po nakita nila eh. Sa likod, sa side, sa kabilang side, nasunog. Dito lang po sa amin ang hindi. Ito. Praise the Lord. Kapag sinabi mo sa Diyos pala yung gusto mong mangyari, pinangyayari ng Diyos. Kagaya ng babaeng 12 years, pinangyari ng Diyos ang gusto niya right away. Kahit po ako, right away, pinangyari ng Diyos. Di po ba napakabuti ng Diyos? Kaya ikaw kaibigan, huwag po kayong magsawang magpasalamat sa Diyos. Pagmulat ng mata niyo, bago kayo matulog, bigyan niyong ilang minuto man lang ang Diyos sa inyong buhay. Pasalamatan po ninyo siya. Kasi siya lahat ang nakakalam. Yung buhay natin, yung lakas natin, galing sa Diyos yan. Kaya gamitin natin sa Kanya. Gamitin natin sa Kanya ang buhay natin. Huwag po kayong pumayag na gamitin ni Satanas ang buhay ng bigay ng Diyos sa iyo. Ano po? Panghuli. Yung pananampalataya nung inaagasan ng 12 years ang nangyari. Yung pananampalataya ko ay pinangyari ng Diyos. Meron po nakalagay dito sa Lucas. Kaya sinabi kong may importante po yung pananampalataya mo sa Diyos. Ano? Dito po sa Lucas 18:8, yun na lang pong 8 ang kukunin natin. Ano? Sabi po sa second paragraph, ngunit sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, kaya sinabi ko po Panginoong Yesus, ang nakalagay dito po, anak ng tao. May daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Yan. Babalik ang Panginoong Yesu Kristo dito sa mundo natin. Ang tanong, meron kaya siyang maratnan na pananampalataya ng tao? Kaibigan, yung babae, 12 years. Ako, yung faith ng babaeng matanda sa Biblia, pinangyari ng Diyos.
Kaya naniniwala ako sa Diyos. Ikaw, kaibigan, naniniwala ka ba? Kung hindi pa, hisuko niyo po ang buhay niyo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Siya lang po ang pwedeng magdala sa atin sa langit kung sakaling dumating na po yung katok ng kamatayan. Hindi natin alam kailan tayo mamamatay, kaibigan. Kaya hanggat malakas pa, hanggat buhay pa, samantalahin ang binibigay ng Diyos na pagkakataon sa atin. Ano yun? Manampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesus. Siya lang po ang pwede nating sampalatayanan. Wala na pong iba. Hindi po kasali Santo Santa. In Christ alone. Kaibigan, i-share mo naman sa iba ito. At ikaw naman na-sharean, i-share mo rin sa iba. Malay mo, yung makapanood ng aking munting video, magindahan ng kanilang pananampalataya. Di naging kasangkapan pa kayo sa kanilang pagbabago. God is good all the time. Ito po ang inyong kaibigang kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. God bless us all.